kaya ang masasabi ng ating mga kababayan sa mga ibinunyag ngayon ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, mga kababayan, ha? Ang tindi nito. Hindi lang pala 7-7, ha? Akala natin yun lang yung nakukuha ng mga congressman na namimigay ng mga ayuda sa ngayon, mga kababayan. Sa administrasyon, ha? Sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon pa pala, mga kababayan, mas malaki pa. 30 million, 30 million, 30 million, 90 million lahat. Wala na, ubos na. Nalustay na talaga ang pera ng kaba ng ating bayan. At ang masakit pa nito, kumikita na nga sila ng limpak-limpak na salapi, nagagamit pa nila sa panahon ng eleksyon. Dahil nga, yung mga congressman na yan, sila yung namimigay. Sila yung nag-host. Ibig sabihin, mga kababayan, parang may utang na loob pa sa kanila. Yung ating mga kababayan, ninakawa na nga tayo, may utang na loob pa tayo sa mga hinayupak na itong mga congressman na ito. At ito naman si Pangulong Bongbong Marcos, wala namang ginawa. Kinukonsinti niya ang ginawa ni Tambaloslos. Ayun nga, kaya katunyeng, itong pamahalaan na ito, napakakurakot ng pamahalaan na ito. At kinukonsinti nitong si Bongbong Marcos Jr., ang kanyang pinsan. Siya naman talaga ang punot dulo ng kaguluhan ng ating bansa. Maganda na sana, no? Maganda na sana yung pamamalakad noon. At maganda na yung samahan sana ni Pangulong Bongbong Marcos at nitong si Vice President Sara Duterte. Ngunit nga, mga kababayan, dahil sa mga sakim sa kapangyarihan, itong mga demonyo na ito, yung nagpapagulo sa ating bansa. At yun na nga, balak pala ng mga hinayupak na ito na ubusin yung kaba ng ating bayan. Kailan pa ba tayo magsasalita? Kailan pa ba tayo sisigaw? Ayun nga kay Certain Pilot, kailan pa tayo magsalita? Kailan pa tayo magrereklamo sa pamahalaan na ito? Pag wala na, talagang ubos na, said na, bininta na nga yung ginto, mga kababayan, wala na tayong balita. May balita ba? Wala man lang binalita sa mainstream media. Kung anong nangyari sa ginto na ibininta ng administrasyong ito. Wala na, mga kababayan, wala na tayong pag-asa sa administrasyong ito. Ang pag-asa natin, siguro, pag hindi lang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, makakatakbo sa darating na 2028 presidential election. Yun, siguro, baka makabangon tayo pag itong administrasyong ito, ang aasahan natin. Naku po, mga kababayan, wala tayong maaasahan. Ito na, wag na natin itong patagalin at sabay-sabay natin itong panoorin. Alam ko na magulantang kayo sa mga ibinubunyag nitong si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30, Mayor? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganung kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mamambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo na-disburse yung gano'n na easily, kaya mong i-disburse yung gano'n? Tapos ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. Grabe, no? So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila, at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon.
Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganon, di ba? Ever happened talaga. O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang MAIP. Kung wala si ganito, walang tupad. Yun pa lang na, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Yun ang mga kababayan, ginamit na nila yung pira ng kabayan ng ating bayan na nanggaling sa mga buwis natin. Tayo pa yung may utang na loob sa mga mga mukha na itong mga congressman na ito. Kaya siguro mga kababayan, talagang gusto nilang kulimbatin lahat ng pira sa ating pamahalaan. Iwan ko lang para nga siguro ay sigurado silang mananalo sa mga darating na eleksyon, lalong-lalo na itong si Tambaloslos. At hindi nito mga ibinunyag nitong si General Magalong na kasalukuyang mayor ng Baguio City. Nakakatakot ito itong kalagayan nitong si General Magalong. Delikado ito at napakatapang ng mayor na ito. Biruin niyo ba naman yung mga kababayan, yung mga binabangga nito, itong nasa ating matataas na posisyon. Kasama na nito itong si Pangulong Bongbong Marcos at itong si Speaker Martin Romualdez. Hindi natin napakapal ang mukha nitong si Martin Romualdez, mga kababayan. Hindi man lang marunong makiramdam. Wala pa, manhid ba ito? Talaga bang ang habol nila talagang pira lang? At ang habol nila, gusto nila talaga sila na ang siguradong mananalo sa darating na eleksyon. Dahil yung mga kababayan din natin, pasensya na mga mukhang pira din tayo pagdating ng eleksyon. Mabibigyan ka lang ng 500, 1,000. Talagang tuwang-tuwa ka na. Iboboto na nila yung dinidikta sa kanila ng isang politiko. Ganoon naman talaga ang kalakaran sa atin. Maliban na lang sa mga matitino dyan. Pasensya na pero talagang nakakalungkot, nakakagalit yung mga ganitong balita na talagang inuubos yung pira ng kaba ng ating bayan. Yun ang kayo na lang yung bahalang mag-isip kung yung mga tao na yan ay dapat nyo pa bang iboto sa susunod na eleksyon. Kailangan pa ba natin sa ating bansa yan? Hindi natin kailangan yung mga yan. Nako. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo at sa mga nagko-komento sa ating upload kahapon, maraming salamat Mayroong pumapanig, mayroong mga nagagalit dahil nga bakit binabanata natin itong si General Torre. Ano ba naman gusto ninyo? Pupurihin natin itong isang general na ito. Alam niyo naman yung ginawa nito. Yun ang shoutout kay Abdani Alunto, shout out sa iyo idol at shout out kay Miguel Huya, shout out kay Ma'am Bergie Veralidius ng Pulilan, Bulacan at kay Dio na anak ni apo ni Ma'am Bergie Veralidius ng Pulilan, Bulacan at kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out hindi masama ginawa ni Gerald Torre daw. Sige nga, kampihan nyo, wala namang nagbabawal sa inyo. Kampihan nyo yung ginagawa ng administrasyong ito. Shout out na rin kay Curious Napusa. Shout out kay Nimpa Tabuno, Linog TV. Shout out sa iyo. Linog TV, shout out sa iyo.
Shout out sa iyo Estelita Rotanti. Shout out na rin kay Roberto Nueva. Shout out na rin kay Antonio Hineroso. At shout out kay Oliver 5124. Shout out kay Lerosi Noah. At shout out na rin kay Hanguyen. Shout out na rin kay Jories, shout out. Ilodoro Dalagan, ha, taga saan ito? Ilodoro Dalagan. Sana hindi na matapos ang January, new government na. Sana. At shout out na rin kay Bitis. Shout out kay Christopher Garcia. Shout out na rin kay Samuel. Shout out kay Lucila Runia. Shout out na rin kay Julieta Fernando. Shout out kay Renzo Puentes. Shout out kay Miriam Moroso. Shout out kay Alma Bargis. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV. May shout out na rin kay Armando Cabrera at kay Lord sa Rosalie Malit. Alam ko na mga mga tagahanga ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero karapatan nila na pumanig kung saan man nila naramdaman na yun ang kanilang gusto. Yun dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.